And if I may request, no, kung may mga tanong kayo, pwedeng ipunin niyo muna, then sabay natin silang sagutin mamaya para tuloy-tuloy yung ano natin later, yung yung presentation. And then if meron naman akong recording nito, ilalagay ko na lang siya sa sa bibigay ko kay Boss JR yung link kung saan ma-access yung recording. Okay? And yep, I hope na magkaroon ng makapag-upskill tayo to the point na yun, maging in demand VAs or freelancers or agency owners tayo. Okay? If that's to your favor. Okay? I think pwede na, no? Pero JR, pwede na tayo. Sige bro. Okay. Ay, matanong ko pala muna, tawag dito. Nasaan kayo ngayon, guys? And nasa province pa kayo, nasa city, somewhere? So, kung sino yung may mga ba dito? Mga Bisaya dito? Mga taga Bohol dyan. Meron ba? Bisaya. Bisaya, uy. 안녕하세요. 안녕하세요. Magsalita kayo guys kasi mahirap mag-present na wala kang kasama. Mga tahimik yung Saan ka sa makinig. Bohol? Sa Carmen, kaibigan. Carmen. Ah, Chocolate Hills. Alam niyo yung Chocolate Hills yan. Taga dyan ako. Wow, masarap yun, Brad. Oo, di mura, natutunaw mura yun. pala yung chocolate dyan. Di Marami ba natutunaw yan. chocolate dyan? Marami. From Rizal. Okay, may nilagay akong link dito sa yan yung yung sa document na pinakita ko kanina. Diyan na rin yung post template na pwede nyo magamit. Edit it the way you want. And later may bonus topic din tayo kung paano nyo gagawin mas mabilis yung yung client interaction or prospect interaction using Facebook page and JHL. Okay. So, yan. I think we're ready. So welcome sa lahat na nandito sa natin sa high level AI employees na quick training. And this is a two-part training pala. I've tonight tsaka bukas 6 to 7 p.m. Okay? So tonight ang cover natin is yung overview and some applications of this. Paano siya gagamitin, paano siya i-set up. And tomorrow will actually para siyang parang application ng kung ano natutunan niyo tonight. Okay? Pwede na kayong mag-apply mamaya. Pwede niyo nang i-apply agad lahat na natutunan niyo mamaya. Pero tomorrow will be that for that purpose. Okay? So, ang gagawin niyo is gagamit talaga kayo ng page. Tapos, kung may mga sub accounts kayo, you will use that to to automate yung prospect interaction nyo with using a high level and using yung mga pages niya. I believe meron namang mga Facebook pages na nandito, no? Mga ganun nga, mag-heart nga yung may mga Facebook pages na. Meron na ba? May mga pages na ba kayo? Meron na, 1, 2, 3, Be active. 4, 5. Okay, so gagawin natin active yan yung nyo. Mga pages nyo. Gamit ang automation tsaka syempre AI. Okay? And yeah. Nice. Dami palang pages dito. Kahit na pala dinuturo. Hindi na tayo magturo. Okay? Nice. Okay, brief
ano lang, brief introduction lang kung ano ang AI employees. Okay? This is high levels feature na isa sa pinaka-latest feature nila. They've been experimenting a lot, okay, and the creation of this feature. And I think it came to a point na ano na talaga, parang kumbaga usable na siya and pwede mo na siyang i-market, kumbaga. And I've been using high level for quite matagal na din, and I've seen yung yung mga early versions ng mga attempts nila, and I can say na hindi maganda yung mga unang nilabas nila as their first attempt, but now I can say na I'm confident na na they can they've developed the product in such a way na maganda siya, and pag hindi ka mahihiyang ibenta, kumbaga. And before we go get deeper onto that, so quick pakilala lang ako. Ako pala si Melencio, and um, hindi ako IT, dati akong seaman. Kala niyo seaman, nagtuturo ng dati akong seaman. Pareho pala kayo laro sa ano ah. Oo, dati akong seaman, tapos na-aksidente lang ako. Na-aksidente ako last 2019. Okay, so nadali ako ng pagre-repair. Since I'm an engineer, okay, nadali ako habang nagre-repair ako ng emergency generator. And long story short, hindi na ako pwedeng bumalik sa barko, and I've been here and there sa mga iba't ibang pwedeng maging gawin, no, in terms of paano kumita. And since nakahiligan ko dati ang paggagawa ng mga blog sites, okay, so nagagawa ako ng mga websites before pa ako naging seaman. So I tried to use that mga hobby ko dati and refine that skill, and kumaga mas na-inlove ako sa automations, and naging way siya para magkaroon ako ng mga side gigs, okay, para ma-sustain din yung family ko ngayon. Okay? And then uh, to the point na nakwento ko kanina sa kanila na yan, nag-VA ako ng medyo matagal din, to the point na yung alam mo yung ginagalingan mo masyado. Masyado mong ginalingan. Ngayon, yung long time client ko as a VA, kumbaga inofferan niya ako na kasi pang-apat na ako na niya na automations gaya niya. Tapos yung umaalis yung mga niya, mga naging niya, GHL expert niya. Kasi gusto lang freelance ganyan. Ngayon, ayun yung mangyari yun sa akin. Tapos inofferan niya ako na maging maging business partner kami. So I'm we're currently running an international agency that offers this very thing na i-discuss natin ngayon, which could potentially earn you at a minimum of $197 per transaction. $197 per transaction. And yeah, I'm happy to share this to all of you, and hopefully kayo din magkaroon ng bunga yung pag-upskill natin, pag-aaral natin, at pag-grind natin, no? So that's me on that. Salamat Master, salamat. No problem. And then balik tayo sa topic. So baka umiyak pa kayo. Kayong OA, okay, mag-heart muna kayo dyan kung gising pa kayo. Okay, heart. Mag-heart kayo. Kikik ko kayo dito, wag kayo nag-heart. Sige. No. Ay, hindi sila nag-heart. Ay, kikik ko na nga itong mga to. Ay, yung mag-heart, ha. Joke lang. Okay. So, yun. Don't be too stiff, guys. Tayo lang naman nandito. Okay. So, yun. Conversation AI. Yun tayo. Yun yung pinakauna natin. Ano ba ang conversation AI? Chatbots. Alam niyo yung mga chatbots, di ba? Yung mga nakagamit na ng ManyChat, mga BotPress, mga ganun. Yun yung mga chatbot.
It's kind of like that, but more powerful than that. Bakit? It's AI powered na siya. That means it doesn't run on keywords and key phrases, but it truly understands yung ano yung message and then craft yung reply in such a way nga kung paano mo siya sinet up, then yun ang ire-reply niya sa sa chat. So hindi tulad ng mga chatbots na ginagawa ng marami na kapag may ganitong keyword dun sa message, ito yung magiging response. Hindi siya ganyan, no? Hindi siya ganito. This is it really understands kung ano yung instruction na binigay mo, kumbaga context kung paano niya iintindihin yung message na potential customer. Okay? And then, ano mga use case na to? Number one, customer support automation. Ito yung 24/7 availability. So instead of hiring a full-time person na magsagot ng mga inquiries, so many companies have opt for an AI powered chatbot to handle that process. Next is conversational appointment booking and lead generation. So before, it's people are trying to create yung conversational siya na makapag-book ng appointment. Pero ang ginagawa is kapag may keyword na ganito, ako for example, appointment, sisendan sila ng appointment link. Di ba? Ganun yung madalas na nakikita mo sa mga tutorial online, ganyan. But this one, itong conversation AI ng high level, is you talk to it like a person, gusto mong magpaset ng appointment, and then, so sabihin mo lang, okay, let's Tuesday 7 p.m. So something like that. Hindi wala kang i-click na booking calendar, wala. So direkta na siyang ma-create, magbibigay siya ng mga available times, and then i-confirm niya yan. Hihingin niya yung email mo ngayon para ma-send sa'yo yung confirmation email for that appointment. Di ba? Galing. Imbis na sila mismo yung pupunta sa tama, interactive. So instead of yung potential customer mo pumunta sa link, magbo-book, i-click, ganyan. So ano na siya? Kumbaga conversational na siya. So via conversation. Okay, so which is I think is a really great feature. FAQs or handling and upselling products or services. If technically kung ano yung iutos mo sa kanya na kung anong pwede niyang gawin, yun ang gagawin niya. Okay? Then another one use case that I've built one before is for a resort na alam natin sobrang dynamic ng di ba? Pricing. Kung gaano katagal yung gaano silang katagal sa magi-stay, 2, 3 nights, 4 nights, kung ilang tao sila, 3 people, 6 people, kung anong klaseng room, okay? So napaka-dynamic ng pricing niya. But with the help of a conversational AI chatbot, sobrang bilis ng pag-ask ng quotation. Kumbaga nag-chat siya, within a second reply, okay, 2 nights, 3 days. Tapos pagka-send ng ganun, kakalculate na agad ng AI yun kung magkano yung magiging total cost. Tapos pag nag-agree na siya doon, okay, may instruction din na pag payment na 50% ng kailangan para ma-reserve. So gagawin din ni AI yun. To the point na sobrang tuwa nung may-ari ng resort sa Canadian siya, pero ang resort niya is nasa Puerto Galera. Okay? And sobrang tuwa niya kasi pag gigising siya na may mga transactions na, kumbaga kumbaga may mga nag-down payment na 50%, ganyan. Tapos kumbaga kasi dati sinabi niya sa akin, bumisita ako sa resort nila. I was invited there and then yun, nag-spend daw siya ng 3 to 4 hours every day just to respond on messages. And like 95 to 98% of those messages is hindi naman ako convert into paying customer or booked appointment sa nila sa resort nila. Kumbaga sobrang sobrang natuwa siya doon sa feature niya na 'yon.
na yon automated na yung yung quotation, pag-handle ng mga tanong, inquiries, paano pumunta diyan, paano magbiyahe diyan, mga basic things actually. And we know for a fact na it will take time kapag manually mo siyang ginagawa. Ka-calculate mo ngayon, di ba? Manually. Pero using AI, so sobrang bilis, as in matter of seconds. So yung conversation nila andun na sa sa paano magbayad, di ba? So in less than a minute, pwede nang yung conversation is nandun na sa payment na yung topic. And yeah, that's one of the use case. Okay, features as I've said kanina is seamless integration with web chat, social media, Facebook and Instagram, and then the CRM platforms. Okay, so yan sa high level. Then natural language processing. So nabanggit ko na yun kanina. So ngayon, gagawin natin is silipin natin kung saan siya makikita sa high level. Okay? I'm gonna use my agency account. Pa-confirm nga kung nakita nyo screen. Kita na, Master. Kita. Kita. Nice. Okay, so walkthrough ko lang kayo sa mga kung saan siya makikita and then how you can set it up for yourself or for your clients then. Okay, so kung nasa sub-account na kayo, needed pala to ng approval ng agency level kung gusto niyo siyang i-access. So just contact si Sir JR kung gusto niyo ipa-enable to, and if there's charges, yeah, you need to pay for that. And we'll talk about the mamaya, pricing. And pero doon muna tayo sa sa mismong feature. So let's use a sample sub account. Under setting siya makikita then dito sa conversation AI. And then dito sa conversation AI, pwede ka na mag-create ng bot agad dito. Okay? So meron na akong active dito. Then pwede mo siyang i-set up kung ano yung magiging goal niya. Pwedeng pang general Q&A or pang specific siya pang book ng appointment, or if you want to create from scratch, pwedeng ganyan. So I would suggest na dito muna sa demo natin, dito tayo sa start from scratch. Okay? So new employee, pangalanan natin siya. Let's name it mga magandang pangalan. Si Alita. Okay, Alita daw. Asawa ko pala yan. Alita. Sa background niya asawa ko eh. Naglilinis siya. Gusto niyo makita, guys? Joke lang. Okay, si Alita. And then, what you need to do is set it on autopilot. And then, select yung mga communication channel na supported siya. So, pwede siya sa SMS, Instagram, Facebook, chat widget, SMS chat, or sa live chat. Pwede nyo gawin yan. SMS, kailangan yung ng bumili ng phone number, which I believe mura lang siya sa Australia, sa US, pero sobrang mahal niya dito sa Philippines. That will be for another topic, how to have a workaround for that. So tanggalin muna natin yan. Facebook, Instagram, live chat lang muna. Then after that, kung gusto niya siyang lagyan ng business name kung saan siya nagwo-work, pwede niyo dito ilagay. But by default, ito yung niya, itong nakalagay sa location name. Yan yung magiging yung place kung saan siya nagwo-work. And then, ang waiting time before responding, I would recommend that you set it up to from 3 seconds above. You can actually set it up at lower, pero kumbaga sobrang bilis na kumbaga hindi pa na nagsisync in sa sa kausap niya yung yung message, kumbaga may reply na naman agad. And ito lang yung nakikita kong maximum message about can send in a conversation. At max, pwede ka lang mag-send ng 25.
which is ang nakikita ko, yun yung pinakaayo ko yung may limit siya sa conversation. Gusto ko kasi yung makapagtanong siya ng maraming beses. But the problem is, siguro, under sa study ng high level, yun na yung average para makaklose ka na ng deal. Tsaka mayroon ka ng kumbaga, maayos na conversation. Okay? Nice. And then, features here na tingin ko is super helpful is this one. When send bot to sleep when I send a message manually through workflow. So for example, you take over the conversation via conversations tab. On mo lang to, kung ikaw na yung nagta-type, nag-message, mag-i-sleep yung yung chatbot depende sa kung gaano katagal mo siyang patutulugin habang ikaw pa yung nagre-reply. Then mag-switch on lang siya ulit after ng time na yan. Okay? Gets ba yung part na yan? Okay, so I think that's a yes. Okay, nice. Okay, basic pricing pala ng pag-message is up to 0.02 or 2 cents per response. Now, kaya sabi ko kanina, kailangan nyo ng budget din kung gusto siyang aralin. Kasi for example, sa $10, so makapag-send ka lang ng, tama ba yung math ko? 0.02. 500 messages. Okay? Messages to yung ilan yung masasend niya. And the reason being, kasi may price ang process ng mga AI messages. May tinatawag kasi tayong input tsaka output tokens. Yung input tokens, yun yung amount of data na ginamit natin para makapagbigay ng instruction in order to generate yung response. Okay? So, mali na ba yun? Kung mabilis ako magsalita, angry na lang dyan. And then, yung output tokens naman is yung tokens na nagamit para sa mismong response. Okay? So, may pag-process tsaka yung pagbigay ng output. Yun yung kumbaga, pinaka mabilis na explanation dyan. But if you upgrade for an AI employee unlimited plan, that comes it comes with a price then. I think it's $97 per sub account. Okay? $97 per sub account. So, unlimited na siya. Unlimited contacts na. Pero, the same thing, may limit pa rin dito sa kung gaano karaming pwedeng isend na message per person. Okay? Yep. I think that's for bot settings. And next is bot training naman. Ay, hindi na save. Save muna natin. Dito tayo sa bot training. Dito sa bot training, pinakagusto ko to kasi meron siyang tinatawag na web crawler. Ano ang web crawler? So it crawls the website or it searches through your website. For example, meron kang client, meron silang website. Gagawa ka ng chatbot na tailored fit para sa kanila. So all you need is yung website nila and then you get the data from there and then yung mga links lalabas na dito. So you can set it up as all URL in this domain para lahat ng pages ng website nila ma-search niya dito. Okay? Pag na-search niya na yan dito, ngayon isa-isa mo ngayong i-check yung laman ng pages just to cross-check for tinatawag nating conflict. Kasi ang mangyayari niyan, kapag conflict yung information ng isang page sa kabila, maguguluhan siyempre ang AI kung ano isasagot niya. Which sa system niya, both is true. Okay? For example, yung pricing ng ng pandesal dito is stress. Yung pricing sa kabilang page is nasa 5 na kasi hindi na-update. Parehas nandun sa system. So maguguluhan yung AI paano siyang isagot. So it might have it might give false information. So you can check that content here sa mga na script niya. And then
yeah, pwede mo siyang i-arrange. Kung may mga kailangan kang idagdag, pwede mo na idagdag dito. Okay, so, and then a little note on that is we are limited to 2,500. 2,500 ba? I think 2,000 words. 2,000 words para 2,000 words per what do you call this? Per link. Ang ibig sabihin niyan, for example, may lumabas na 10 link diyan. So bawat link meron ka lang 2,000 words na limit. So might as well compress any information na meron kang nakuha dito. 'Di ba meron kang nakuha dito? So ko-compress mo siya. So copy mo 'yan, paste mo sa ChatGPT, tapos pakuha mo lang yung mga important points. So yeah, let's demonstrate that. Compress this under 1,800 words. So i-arrange niya yan. Kapag nakuha mo na yung result, for example ganyan, copy mo lang yan, tapos lalagyan na yung papalit mo dito. Control A, pwede ba yung delete? Tapos lalagyan mo dito. Okay? Gets ba? Mali na ba yung ano? Okay. So hindi ko na lang isa-save kasi Lupit, bro. Lupit. magulo yung ano. Hindi ko na lang isa-save para ano. So again, basic premise lang, if ang client mo is meron siyang website, that's almost half of the job is done. Maybe 80% of the job is done na. Kasi paid or yung free ChatGPT doesn't really matter because both of them does the same thing. So okay lang yan. Ilang links na pwede? I've tried 900 links plus. Kaya isipin mo yung yung gaano ka robots to. Kasi ganito yung niyan, ganito yung nangyayari on the back end para magkaroon din kayo ng idea. Okay? Di ba may nag-chat for example, sa Facebook, may nagtanong, magkano to? Yung ganito, ganyan. So instead of the AI model searching through all of the resources about this website, ang gagawin ng AI is hahanapin nyo lang yung pinaka-relevant na link. Okay? Pinaka-relevant na link, kukunin niya yung pinaka-relevant na information, tsaka niya ibabalik yung pinaka-relevant na response. That way, nakasave siya sa input tokens and output tokens. Okay, to give you an idea, ang isang conversation would cost around, like yung magtanong ka lang ng, saan po yung location nyo? Pwede siyang, ang response nun would cost around 500 to 700 tokens just for that question. Okay, paano pa kaya kung pricing? Paano pa kaya kung quotation that requires calculation, di ba? So mas malaki, di ba? And paano pa kaya kung ang palagi niyang sinesearch is yung lahat ng document ng isang website? Lalo nang magmahal 'yan, 'di ba? 'Di ba? Kaya sobrang gusto ko yung yung feature na web crawler kasi we have an option to segment information na relevant lang for that specific questions na meron si potential client. 'Di ba? Sobrang galing niya. Okay, so yeah. Okay, so may hierarchy yung links. Sa nakikita ko parang meron. Kaya kailangan mo ring maging tawag dito, creative sa kung anong link lang gagamitin mo. Kasi yung kinuwento ko kaninang naka 900 links ako is included din yung mga blogs. Yung website nila parang 15 years old na. Kaya sobrang daming content talaga. Kaya ang ginawa ko na lang doon as a workaround is yung category link ang sinearch ko. Tapos any product na meron sila under that category,
kinompress ko into 2,000 characters. Nilagay ko dito sa ano. Kuwari, pagka nangyari, kung category links na yun nandito, tapos dito ko nilagay yung compressed version ng category na yon para hindi naman maiwan yung ibang mga data, di ba? Sayang din naman. So, I was down to 27 or 28 links na lang out from 900. Ganun na. Ganun ka matrabaho yung ginawa ko doon. Pero ano siya, worth it kasi sobrang talino ng AI chatbot. Kaya kung magtanong ng product, ganito, okay, ganito yung lalabas. Okay, goods. And kung meron silang ano, kung ang website mostly may mga FAQs na, pwede nyo nang ilagay dito. Yung FAQs. Add questions, then add answer, then click save. Okay? Yung mga, di ba, may mga website meron na agad ng ganyan. So, pwede nyo nandito agad yan, ilagay. Now, the amazing part here is yung test your bot. Okay? Ito siya, wala siyang bayad kasi testing mo pa lang eh. Ngayon, kakausapin mo yung ano. Kakausapin mo yung chatbot mo dito sa testing side. Ngayon, if you like the response, kung tama naman yung ano niya, i-like mo lang. Kung hindi, click mo yung dislike tapos pwede mong gawin yung dapat na ganun yung sagot niya. Then kapag kinlik mo ang train your bot, mapupunta na siya dito sa custom bot responses. Okay? 'Di ba? Napaka-convenient niya. So, hindi mo na siya kailangang i-manually ilagay sa mga prompt side niya or sa link. So, dito mo na siya dito pa lang makakapag-train ka na agad. Okay? That's nice. And hindi dyan nagtatapos, guys. Hindi pa yan tapos. Pag dito sa bot goals, dito yung mga kumbaga, tinatawag nating overarching na prompts. Dito mo makikita yung personality, intents, tapos mga important information or additional information na kailangan meron na as a baseline ng reference ng AI chatbot. Diba? Very important, very important. Like this, you are a bot for kung kaninong business, task to assist customers. Your primary goal is to build trust. Kumbaga, yung pinaka overarching niya or pinaka-base na instruction para sa kanya. Kumbaga, sa totoong empleyado, para siyang memo. Pinaka-main, kumbaga, employee handbook. Di ba? Ito yon employee handbook. And the best part is, ito yung employee na kung ano yung sinabi mo sa kanya, yun ang gagawin niya talaga. Hindi tulad ng mga natin as employees, may sarili tayong mundo, di ba? Iba-iba yung mga ginagawa natin. Di ba? Now, sabi dito, you cannot help with appointment bookings kasi nga hindi pa natin siya binibigyan ng instructions. Okay? But we can set it up in such a way that you can actually help with appointment bookings. And then intent is your goal is to assist. Ano yung ano nyo? Ano talaga yung pinaka-main na trabaho niya? So pwede mo siyang ilagay dito sa intent. Additional information basically is yung ano lang kung paano siya mag-respond sa mga mga kausap niya. Okay? So yan, meron naman yan, mababasa niyo yan diyan. Okay? Rules to follow, pwede mo diyang ilagay din. Now, meron dito sa baba, ito yung custom actions mo. Pwede mong i-enable na ma-link siya sa calendar na ginawa mo dito sa sub account na to. So, yung mga calendar na ginawa mo dito sa settings, sa calendars, lalabas siya dito, guys. Okay? So, anytime na may kausap yung chatbot mo at gusto nang mag-book ng appointment at nagkompleto yung appointment niya, dito siya magre-reflect. Di ba? Sobrang galing. Sobrang galing talaga. Book appointment, pwede mong enable na mag-send lang ng booking link, pero ayaw natin yun, di ba? So, gusto natin is yung, trigger workflow. Yan, pwede nating gawing trigger workflow para sa appointment booking, like yung mga follow-up email, reminder para sa isang appointment, pwede mong ilagay dito. Tapos, pwede mo rin i-pause yung bot kapag kompleto na yung booking para hindi na siya babalik na sa conversation at kung anong sabihin niya. So, di ba? Sobrang galing nito. And
Sana matry nyo rin to. Nice. Then add contact info. Ito hindi ko pa nagawa kasi mayroon naman ako sa automation. So kaya hindi ko siya ginagawa dito. Kasi pang ano na to siya, pang mga contacts lang naman to. Eh meron naman ako sa mga workflow automation. Sino mga nag-workflow na dito? Mag-heart nga kayo dyan. Nice. Okay lang yan. Okay. So after nyo magawa yan, click nyo yung save. Okay. Pag-click nyo ng save, kailangan, last step na kailangan nyo gawin under bot settings is to set as primary bot. Ibig sabihin yan, siya na yung magiging employee in charge sa dito sa Instagram, Facebook, tsaka kung ano bang pinili mo dito. So kailangan nyo, huwag nyo kalimutan to. O, inabot ako ng kalahating araw, kakahanap bakit di nagre-reply ang chatbot. Ito lang pala. Okay, so sana wag mangyari sa inyo. Tandaan nyo, kapag na-set up nyo na lahat, i-click nyo yung tong set as primary bot, which is hindi ko siya gagawin ngayon kasi meron na akong primary. Ito, lalabas tong ganitong blue na parang tag na naka-primary siya. Okay? Goods ba so far? May natututunan tayo, mga kaibigan? Okay, nice. Okay, next. So that's conversation AI bot. And just imagine how this could help yung mga clients mo in their interactions on social media, diba? So instead of them manually doing things, or instead of hiring a full-time person doing that job, so they can actually have one that understands the instructions clearly, but the ano lang din to set expectations. Just know na just like a normal employee, kailangan mo siyang i-train. Okay? So kapag chinat mo siya ng chinat, may mga mali siyang sinabi, just don't be disappointed. That's normal. Just like a normal employee, meron siyang mga hindi pa alam. So that's the only reason bakit nagkakamali siya ng reply. This could be a conflict in information na finid mo sa kanya, or kulang talaga ng input from you. Okay, so that goes to the fact na sorry BS. Not actually, kasi kailangan din ng tao talaga na trained to really trained to train AI chatbots, kumbaga. And that could be you guys. Okay. So I think that's for the AI conversation AI. So again, so helpful na feature siya and very powerful. Okay. So ready na kayo mag-proceed sa sa second, or nanamnam nyo pa yung number 1? Mag-start na ako sa 2. Wala kayo dyan. Joke lang. So you'll have ask JR for the recording of this video, so he can give it to you, and so that you can rewatch it in the future as a reference. Next is voice AI agents. Okay, gusto ko to kasi I've used multiple voice AI agent platforms before. And sobrang mahal niya, guys. Hindi siya biro. Hindi siya biro na software. Kaya tuntua ako nung nag-release si ChatGPT, si high level ng version nila. And yeah. Okay, saan siya makikita? Sa baba lang ng Conversation AI, under Voice AI Agents. Again, to enable this one, ask your agency admin na for a price, alam ko for a price, pwede lang i-enable yan. Okay? So yan, may nakikita kayo dyan, meron ng mga agents dyan. All you need to do is click dito sa taas. Inbound pa lang ang pwede ngayon, but I think that's enough for now para sa mga use cases. Pero coming soon ng outbound. Ano pinagkaiba ng inbound at outbound? So, inbound call is may tumawag sa company niyo. So, yun lang yun. Tapos, outbound call is kayo mismo yung
yung AI yung tatawag sa mga companies. Okay? Now, dito sa very straightforward. Kung na-master niya na tong conversation AI, it's almost the same here. Almost the same here. Okay? So pangalanan mo siya, lagyan mo siya ng ng anong type ng voice, pwede kang mamili, meron silang maraming choices dito, American, Australian, British, pwede ganyan. Then, set up nyo yung time zone, of course, and by default, nakaset to siya sa sub account. That's why you need to change this from time to time. Not from time to time. Kailangan siyang iset sa kung ano yung use case niya. Okay? Business team, ganun lang din. And then, yung initial message, ano yung sasabihin niya initially. Okay, hey, may tumawag sa'yo. For example, hey, you have reached Zilbia. How can I help you today? Next, would it be great if may demo tayo nito agad? Diba? Okay, so details mo anong kukolect niya sa Okay, phone number, phone and availability. Same lang din. Lagay ka lang phone availability, tapos save mo siya. Tapos, pag na-save mo na yan, pwede mo na siyang i-edit. Ito yung bagong gawa natin. Pwede mo nang i-edit yung, same lang din, yung goals niya, anong gagawin niya. Tapos, agent details, advanced settings, yun. Hinahanap ko yan. Yan, call limit, gano'ng katagal, gano'ng kabilis niya, response speed. Diba? Di ko na makita yung, yun, switch to advanced mode. Ito yung mga prompts. Okay? Under agent goals, tapos kailangan mo siyang i-switch to advanced mode. Okay? So, once na may mga inedit ka na dito, tapos sinave mo, hindi mo na siya pwedeng ibalik sa basic mode. So, almost the same thing with the chat. So, andito yung background, paano niya i-handle yung mga tawag and instructions para sa tawag. Okay, so that's it. And what it can do is call transfer, kung alam niyo yung feature na to. So, if yung kausap niya na AI is, ang kausap na customer is, gusto kong kausapin yung accounts department. So, kung nakalagay yan dito sa instructions, kung kaninong number yung nakalagay dito sa account, kanino siya transfer, so yun yung tatawagan, tapos sila na ulit ang mag-uusap. Okay, for example, kung sa support department, technical support, yung nakakausapin. So, ito transfer niya agad yan. So, trigger a workflow after the call. Pwede rin. Okay, so after ng call, tapos gusto mo silang padalhan ng email. So, pwedeng automatically na rin siya mangyari. Okay? So, kapag may mga keywords na dito, mga nasabi, di ba? Pwede siyang maging reason para ma-trigger yung mga workflow mo. Diba? Amazing. Send SMS, kailangan ka ng phone number integration. Kailangan bumili. When call is complete, pwede ulit dito from this point. Dito naman para sa mga naka phrases or keywords. Availability naman is kung gusto mo siyang lagyan ng oras lang, okay, kung na-available. Pero hindi ko pa siya ginagawa ng ganun. So ginagawa ko lang is naka 24/7 siya. So anytime pag may tumawag sa number namin sa agency, so may AI na sasagot doon na, oy, anong kailangan mo? You've reached Zilby AI and ito yung Yeah, I want to speak to a live agent. Yan, tatransfer niya kagad sa live agent. And basta kailangan merong mga recipient na mga system na in place na bago natin gawin yung mga actions na kailangan natin gawin. Like for example, gusto lang makipag-usap sa live agent. So kailangan nandun yung system in place muna. Kasi pag sasabihin niya lang na kasi ng AI, okay, transfer kita, pero wala namang naka-live agent na naka-duty. So wala din siya makakausap. Okay?
Okay, initiate ng call. Yeah, pero sa ibang yung mag-i-initiate ng call naman, meron siya sa ibang platform. I've used Voicer tsaka Synthflow. So, tumawag kami sa 1,000 customers using AI. So, yun, very useful din siya kung you want to use AI instead of a real person na mag-reach out sa mga companies and offer your products or services. Okay? Enter. Actually, we can do a test call dito. So, let me just see kung ano. Kasi di ko ata eh. Meron pa lang 3 free calls para sa mga test. I'm not sure if may mga naka-assign pa bang number sa akin. Wait lang guys ha. Kasi alam ko nag-assign ako ng number sa akin. Wait lang. Ito ata yun. Select phone number, hindi. Walang number. Dapat yung meron. Yun. May naka-set up sa akin. So, technically, I can call this number. Sasagutin ko siya dito. Sana tama yung pagka-set up ko. Okay. Okay, I'll call myself using 3342. Dapat magkaibang number, di ba? Siyempre, mahirap naman kung 342. Oh, hindi pwede. Kasi naka 342 na siya. Ilang number ba meron ako dito? Wait lang guys ha. Pasensya na. Medyo impromptu to siya. Ayos 3, lang, 4, 2. master. Ayun. 342. So, pag ginamit ko to call this one, I should be okay. Conversation AI. Baguhin ko lang yung number niya para, hindi, voice AI agents. Gagawin ko siyang delete ko to. Tanggalan ko lang siya ng Pasensya na, hiramin ko yung number mo. Sorry. +8, +8. Ayun yung ha. Okay. Pahiram muna ng mo, Michelle. Alam ko ginamit niyo namin sana isang client. Settings, voice AI agents. So yan. So may number na si Sylvie. Ito yung tatawag sa akin. Kailangan ko na lang ng number ko. Okay. So my staff. Account ko is naka-blue. Melencio. Napaka talaga to. Sorry guys. Napaka-impromptu. Call and voicemail. Nilalagay ko sa akin is itong, tama ba? 083. Tapos kay Sylvie, 342.
Basil BI 342. Yan. Okay. Let's test this one. +8. +8. Ba? Caller number is... Ano yung sa akin? Nakakalimutan ko. Ano number ko? 342, no? Ay, hindi niyo ako sinasamahang ano. My stuff. My stuff, edit, call voice. Ito yung sa akin. Lagay natin dito. Then, voice AI agent. Edit. Caller number 342 kasi sa kanya yan. Tapos number ko to. Okay. Ano ko lang to Share sound, no? Stop share. Then reshare, including sounds. Stereo. Share. Okay. We'll try to do 2 calls para malaman lang natin kung ano. Yun. Narinig niyo yung ano? Call? Dinig, boss, dinig. Wait lang. Di ko marinig sa ano, headset yun. Yan, narinig pa rin? Okay. Dinig. Okay, set natin. Hello. Hey, you have reached Zilby AI. How can I help you today? Hi there. Wow. This is Roy. Hi, Roy. Just to make sure I've got it right, your name is ROY. How can I assist you today? Yeah, that's right. So I'm just here trying to ask if you still offer AI chatbots for businesses? Yes, we do offer AI chatbots as part of our services for businesses. They can really help with instant customer support and engagement. Would you like more information on how they work or perhaps discuss a plan that includes them? Yeah, I'd like to know more about that. Can you discuss it, please? Absolutely. Our AI chatbots are designed to provide instant customer support and maintain consistent engagement. They can handle inquiries, assist with bookings, and even integrate with social media. We offer them in our Platinum plan and above. Would you like to know more about the specific plans or features? That's so cool. So do you integrate also with calendars of some sort? Yes, we do. Our system integrates with calendar systems to streamline appointment scheduling and send automated reminders. It's super handy for managing bookings efficiently. Would you like to explore how this could work for your business? Yeah, I think that's it for me today. Thank you so much. Bye-bye. Ang lupit naman nun. Pag nalulungkot ka, wala kang kausap, tawag ka lang. Okay, so may transcript na rin siya dito, makikita, ayan o. And actually lahat ng mga gusto nating ma-inform dito kung merong mga taong kailangang maka-receive ng notification, masesendan din sila ng summary or transcript ng pinag-usapan. So if they're part of the team that needs to know about the call, so that can happen also. Okay? So yeah, okay, overall, as a summary, yung AI voice agent is really helpful for people that's actively using or has phone calls as part of their business processes. Okay, you can offer this in very generous pricing kasi ang mahal talaga ng mga ngayon, mga competitors ngayon. To give you an idea,
yung isang ginamit ko, Synthflow, that cost around $490 per month for 2,500 minutes. And ang galing dito kasi dito sa high level, you can have that one unlimited for 1,200 for $127 na unlimited na yun. So kaya ang galing lang. Anyways, well, siguro kasi yung nagamit ko before is meron silang outbound. And siguro magbabago ang price ng Silvi kapag meron na silang outbound. I don't know, but still it's a very good bargain na. Okay? Yep, that's for work voice agents. Salamat, And- Master. Solid. Solid. And Maraming I think salamat. we don't have enough time kasi may meeting ako ng dapat supposedly 7. Kaya what we'll do is we'll do the workflow AI bukas ng 6. Okay lang ba 'yon? Guys, sa inyo. Tapos Okay pa discuss sa ko all yung time. meron naman na kayong Yes copy po. ng Alright, boss. Okay, meron naman kayong copy ng template ng post kung gusto niyo siyang i-offer sa foreign clients, meron ding taglish kung gusto niyo siyang i-offer sa natin, mga kababayan natin. So, yan, mga lang yan, naka-GPT yan pero meron akong pre-prompting kasing ginawa diyan para hindi siya magmukhang generic. So, that's all for free naman. Hanapin niyo lang sa link. Lalagay ko rin sa chat, I think. Kasi parang natabunan ng natin mga chats nyo. And basically that's that's it muna for now. Late na ako sa meeting ko. Puso naman dyan para kay Master. Puso. Yeah, thank you so much, bro. Lancho. I'll have mamaya na muna. I'll have 10 minutes muna sa Q&A. 10 minutes. Yun pala. Yan. 10 minutes No, muna ask sa us. Q&A. Sayang kasi baka may mga tanong kayo. Ano so- daw Gcash mo? Ay, meron yan. QR code na lang bro. PM ko na lang. QR code. Ang pangit ng kulay ko. Wala sa ayos Hindi nyo sinasabi guys, ang pangit ng kulay ko dito. Wala sa ayos Boss, Nakikinig lang. pogi ka sa paningin namin, boss. Pogi. Wala sa ayos. Kakaiba yung kulay ko eh. Bro, may tanong ako. Ay, yes. Sa voice AI, pwede Tagalog? As Yung of now, English. ay kaya pala, may ilaw dito na Yeah, wala tayong magagawa, may ilaw dito. Wala sa ayos. Alam ko na, lagyan natin ng Yeah, black and white na lang para Ikaw yung master AI namin sa community. hindi. Yung tanong is kung pwede ba Tagalog? Nakakaintindi siya ng Tagalog, but for now, ang mga voices kasi is English madalas. And yung mga major languages like Russian, Chinese, French, Spanish. As of now, merong way in the future na magkaroon na ng Tagalog. But for now, sa high level, hindi pa siya makapag AI caller Ang na mahal yung Tagalog. number dito, di ba? Ano yan? Mahal yung number dito sa atin. Mahal ang pa. number dito sa $120 per month para sa numbers lang. Hindi pa kasama yung yung rates. Yeah. Yes. Pero may ginawa akong workaround diyan. Pwede natin i-discuss na next time. Ayun, nako naman. Kailangan ko yan. Yung mga anong tawag dito, mga plans sana na gusto ko i-reach out kay Sir Lancho, parang need is din. Kaya nga, hindi, pero Ano? the workaround. Ano? Automated yan mga kaibigan. Uy, naman lupit talaga naman. Tama na. Ayan. Okay, next question. Good thing, Lupit ng pasili. good thing na bak sumali si Sir Melencio. Okay, next question. Welcome to the group. Kitan. Huwag mo na dito bro. Pwede ka naman namin palitan ng pangalan so wala ka ng problema sa NDA. So, ito pala question ko, Sir Melencio. Oops. Ano siya, hindi siya related sa discussion mo. Ano ba yan? Sandbox ka sa
Ba't sa Sandbox ka nag-join? I mean, yung sa Bacant ba? Hindi, yung, yung honest ba? Okay, edit nyo na lang to sa ano. Kasi, yung honest Cut ba? the video. Hindi, Lang edit. hindi, ayun kasi yung ano, unang-una, malinis yung ano, yung sub account. Walang masyadong custom menu links. Yun lang talaga. Kumbaga, yung pinaka-ayaw ko talaga yung sobrang daming haba ng custom menu links. So, Yes. Kung ano lang naman yung andon, yun lang yung nilagay ko talaga. tsaka Ayos. yan, may agency account din naman ako. Pero hindi ko siya pwedeng gawin sa mga ano ko, sa mga Filipino gigs. clients ko. Pang ano lang yan, pang international yun eh. So hindi ko siya pwedeng gamitin sa ano. Meron akong free doon, may free sub account ako. So yung mga campaigns ko, pwede kong ilagay doon. Pero pag gagawa ko ng sub account doon mismo, di ba? Okay, ano pa? Next question. Galing. Meron isa nagsalita. Kaya may tanong si Miss Eden yata, si Miss Eden. Ano yan, ma'am? Sir, tanong ko lang, doon sa maximum of 25 messages. Yes, ma'am. So, just in case lang, halimbawa, nag-exceed ng 25 messages siya, paano yung flow niya? Hindi na siya magre-reply, ma'am. So stop na yung ano, Stop na yung conversation. conversation niya. Kasi I think, may nabasa ko sa study nila, yung 25 is average siya na meron ng tawag dito, meaningful conversation ang isang tao via chat. Kasi napansin ko lang, ginawa ko siya sa isang resort eh. So nakikita mo yung data doon na nasa pang 10th, 11th pa lang na conversation, nasa payment na sila. Kumbaga, okay. kumbaga backed up din siya ng data. Kasi kung yung iba, kumbaga may tanong lang. Siyempre hindi niya na-entertain. Kasi sayang yung niya, yung tokens na Okay. For the sake of argument lang, sir. So pag halimbawa na max niya na yung 25, na-cut na siya. So kailangan tumawag ulit. Ganon. Ano yung chat yun, ma'am, 25 yung 25. messages. Ha? Hindi, pag ganon, kapag na-cut yung 25, ang ginagawa ko dyan, dinidelete ko siya as part of the contact. Okay? Para tanggal yung history na pinag-usapan, tapos as a fresh na naman siyang papasok sa workflow. Ganon lang. Okay, thank you. Yan ang ginagawa ko. Sir, follow-up question, sir. If ganon po, titanggal nyo sa contacts, no? So, kung same person pa rin tatanungin niya, so makikilala ba ni AI na yun pa rin kausap niya or not? Of course, no. There will be some limitation din talaga. And okay. the point is not to give not to give AI all the necessary works. Kasi kahit gustuhin natin i-automate lahat, meron talagang magiging manual thing dyan. Ang ginawa namin sa resort, kapag gano'n na nangyari, is doon na mag-hop in si yung person nila. Magte-take over na talaga yung tao mismo. Okay. Siguro naman sa 25 messages, ma-answer naman siguro ang query ng tao. Alin? Pwede naman gano'n ng workflow yun after. Magkano na lang ng message. Kasi kung isipin mo talaga, kung really interested ng isang tao, konti lang yun. Parang ang haba na ng 25 na messages kung bibili ba talaga. Kumbaga, 'di ba? Kung interested talaga sila. Pero kung hindi, 'di ba? It would take 1,000 messages pero hindi pa rin bibili yan. Pwera na lang kung tester lang din yung mag-inquire. Di ba? Naghahanap ng idea kung paano ba gumagana. Oo, ganun. Usually ganun kasi. Tester lang din eh. Ano pa? Next question. Thank you sa question mo, Yaz. Next. Boss, question lang. Ay. Di ba 25 messages? At sa 28, pwede mag-send ng internal notification para ma-inform mag-take. Ano yun? Di ba 25 messages lang per conversation? Oh, yeah? Pagdating sa 20th message, kaya ba mag-send ng internal notification para ma-notify yung mag-take over? Gagana na naman yung ano ko nito. Possible kaya yun? Kasi kung hindi aware yung may-ari. Kasi kung possible, diba? there will be a workaround. That could be workaround three things siguro. Number one is custom field para
custom field na number, counter ng messages. So every time na may message, bibilangin niya yung ano na yon, yung message na yon, number. And then pagka 20th, internal notification. Pwede ganon. Yeah, So to answer the pwede, no? question, pwede siya. Pero yun, ang hirap yun. pero pero naisip ko lang, at least Oo. paano ma-notify Pero yung pwede, mag-take over pwede, na, pwede. oy, 20 na. Ang galing lang tanong na yun. Laruin na lang natin. Galing. Magaling. Laruin na lang natin yan. Kasi may mga ganun akong ano din before na parang, paano pag ganito? Okay, isip, pwede ba kaya yan? Actually, pwede siya. Kasi Oo, no, para at least ma-notify. nakatied up naman sa contact ID lahat ng conversation. So, magbago yung email mo, magbago yung ano mo. So, nakatied up ka sa isang contact ID. So, pwede mong bilangin kung gaano kadami yung conversation na yun. So, yeah, to answer the question, yes, pwedeng mag-internal notif kapag pang 20th na. Next question. Nagsipag-uwian na sila. Ako may tanong ako. Last two pala, last two. Sa payment, sa payment after nila mag-book ng appointment, pwede na sila magbayad, di ba? Ng reservation fee. Yun dun sa ano mo sa resort. Yun lang talaga yung process nila. Kumbaga, meron silang 50% na gano'n lang. Basta meron lang siyang process doon kapag nag-agree na to book an appointment, okay, ito yung i-reply mo. Okay, ito yung payment option, ganito ka pwede magbayad, 50% padala mo na. Tapos send mo sa akin yung confirmation kung na-send mo, kung ng transaction, proof of payment. Kapag nag-send siya, okay, our marketing team, our booking team will check this and verify this and will send you yung details. Ganun. Tapos invoice email. Take over na. Ganun na. Pwede mag-email din ng invoice. Meron na yun. Delikado. Ito, may ano yan, David? Pwede mag-invoice ng through email after ng conversation. Of course. Invoice naman. Pwede. Okay. Pwede. Kaya lang, the reason why we stopped doing that, we did it before, we stopped doing that because may time na di ko alam kung bakit, update ba kay ChatGPT, nagbigay ng 500 discount si ChatGPT, na-close yung deal, pero nagbigay na niya. Nagulat yung may-ari, parang $500, sir? $500? Pesos. Pesos. Sa resort. Kailangan si ChatGPT, Sabi ko, Philippines lang yan, sir? Philippines lang? Yung resort? yung resort, Philippines lang. Okay. Sa Puerto Galera, yung resort. Medyo may price din ng yung resort. Kaya lang, dahil nga doon, kumbaga mas tumaas yung closing rate nila. Not because sobrang galing ni ChatGPT sa mga prompts, pero yung yung instant na reply. Customer service. Anyway, last one para for the night. Last one question. Sige na, Pilipino talaga, magtitira pang isa, ayaw pa. Sige na. Yung sa conversation of sa voice conversation AI. Ay. Parehas lang ba sa sa conversation AI, yung pag-train sa voice AI? Yung content parehas lang, pero understand na magka-separate sila ng platform. So hindi sila parehas ng document na pinagkukuhanan ng training. Okay. Separate sila, pero yung interface or yung mga fields doon almost the same. Okay, I think okay na siguro yan. Baka may friendly client naman to, kaya okay lang, malate ako. Thank you for salamat sa iyo. Bitin kami bukas meron. Salamat Thank you po, master, sir. salamat. Thank you, sir. Thank you po. Thank you so much din. Puso. Palakpakan. Bye-bye guys.